Paano kung biglang magkaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig? Isang ordinaryong araw. Hanggang sa may isang missile na lumipad. Sa loob lamang ng ilang minuto, maaaring magbago ang buong mundo. Hindi kailangan ng malaking dahilan para magsimula ang ikatlong digmaang pandaigdig. Isang maling desisyon. Isang missile. Isang tensyon sa pagitan ng malalakas na bansa. Maaaring magdulot ng pandaigdigang digmaan. Kapag may isang bansang umatake, posibleng sumunod agad ang kanilang mga kakampi. At bago pa maintindihan ng mga tao ang nangyayari, maaaring kasali na ang buong mundo. Kapag nagsimula ang ikatlong digmaang pandaigdig, unang mawawala ang katahimikan. Magkakaroon ng takot, kakulangan ng pagkain, pagbagsak ng internet at komunikasyon, at posibleng pagkawala ng kuryente sa maraming lugar. Maraming tao ang hindi handa sa ganitong klase ng kaguluhan. Ang susunod na digmaang pandaigdig ay hindi tulad ng dati. Hindi lang ito laban ng sundalo sa larangan ng digmaan. Kasama na rito ang drones, cyber attacks, artificial intelligence, at advanced missiles. Maaaring atakihin ang mga bangko, satellite airport, at power grids. At sa panahon ngayon, isang pindot lang, maaaring magdulot ng milyon-milyong buhay na mawawala. Pero kahit sa pinakamadilim na sitwasyon, may pag-asa pa rin. Sa bawat digmaan, may mga taong handang tumulong. May mga pamilyang patuloy na lalaban para mabuhay. At marahil, ang pinakamahalagang laban ay hindi laban ng mga bansa, kundi laban ng sangkatauhan para sa kapayapaan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang susunod na malaking digmaan. Pero isang bagay ang sigurado. Kapag nagsimula ang ikatlong digmaang pandaigdig, walang bansang tunay na mananalo.